Handa ka na ba sa kalamidad o sakuna? Kung hindi mo siyang gawing way of life, malilimutan mo, mapapanik ka, matatense ka. Mga hakbang upang maging ligtas, alam mo ba? Ang dami ko pa sanang pwedeng gawin. Kung meron lang akong sapat na equipment, kung meron lang akong sapat na mga tao. Alamin natin ang mga dapat nating gawin sa oras ng kalamidad. Ito po si Paring Ray Langit. Kaalamang maaari makapagligtas ng buhay at kagamitan ating tunghayan. Ako po si JR Langit. Ilang daang libong buhay na at ilang milyong halaga ng ari-arian ang nawawala at inaanod sa mga baha taon-taon na ating nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi rin nawawala ng ibang uri ng kalamidad gaya ng mga lindol, sunog at mga pagsabog. Pag sinabing handa, hindi ka handa lang sa isang dahil sa bagyo ngayon or panahon ng pagtag-ulan, no? Kung hindi, dapat gawing way of life, gawing kaugalian na natin. Kasi kung hindi mo siyang gawing way of life, malilimutan mo, mapapanik ka, matatense ka. Example, kung ang lugar natin ay nasa fault line, natural, dapat paghahanda natin ng earthquake. Kung ating lugar ay low-lying area, paghahandaan natin ang pagbabaha, hindi ng pagbabagyo. Kung ang ating lugar naman ay, let's say, malapit sa dagat, possible yan ng sea surge. Kung nakatabi tayo ng ilog, ay mag-isip tayo, dapat tayo ay maglipat na ng bahay kasi hindi tayo safe ang sa katabi ng ilog. Kasi anytime pwede tayong maapektuhan ng pagtataas ng tubig. Bukod dito, kailangan alamin din at magbantay sa mga babala na makapagsasabi kung may paparating na panganib. Mahalaga rin ang hiyanda ang sarili at mga kaanak. We have to educate, no, yung ating mga family members para at any given time, kung nasaan ka man, you know how to respond, you know what to do. Then, meron tayong survival kit na gagawin. Usually, yung ating calculation dyan, yung first 72 hours ng after calamity, talagang sarado yung mga tindahan, walang ilaw, walang kuryente, walang tubig. Ipinakita sa amin ni Gwendolyn ang isang halimbawa ng survival kit na maaaring ihanda ng bawat pamilya. So, ang survival kit, again, ito yung magbubuhay siya ng first 72 hours after disaster. So, importante yung water, no? Ito, parang ganito, water jug na may water filter sa loob. So, ito, pag inagay mo yung dirty water dyan, isasalin mo dito, malinis na yung tubig mo, iinumin mo na lang. So, may mga food na ready to eat, kasi nga, hindi tayo makapagluto. So, dapat naka-tetra pack. Tapos, okay, yung rice, pwede mo nang ilubog lang sa tubig. So, magiging ganito na siya, kakain ka na. Okay, mga noodles, no? We also advise na may crackers, no? Tubig at pagkaing sapat para sa 3 araw para sa lahat ng tao sa iisang bahay. Ito ang dalawa sa mahalagang laman ng survival kit. Subalit may iba pang dapat kasama nito. Mahalaga ring maglagay ng ilang mga kagamitan kagaya ng debateryang radyo, flashlight, mga extra na bagong baterya, kompas, gunting o pocket knife, garbage bags, mga pito para sa kada miyembro ng pamilya at listahan ng emergency numbers. Hindi rin dapat kalimutan ang mga kagamitan para sa pansariling kalinisan kagaya ng mga damit, sipilyo, sabon at tuwalya. Very important yung ating first aid kit. Hindi naman kailangan yung malaking kit. Ito lang, yung nasugatan, so kailangan mo na mga pang sugat, no? Pang cleaning, dressing. So, yung mga gamot, yung mga pang minor illnesses, no? Pang lagnat, pang sakit ng ulo. Pero, yung mga nagme-maintain, very important, nagme-maintain ng gamot. So, kailangan talagang may gamot na extra pang 3 araw.
Yun. Isama rin sa survival kit ang mga mahalagang dokumento na selyado sa isang plastic envelope, pati na ang kaunting pera at ID para sa bawat miyembro ng pamilya, lalo na sa mga bata. Gaano po ba kahalaga ang matutong isang tao ng first aid kit? Napaka-importante talaga na naghahanda tayo. Mas mabuti yung handa ka kaysa sa sorry. Bukod sa paghahanda ng mga kagamitang magkasalba sa atin sa oras ng kalamidad, mahalaga rin matutunan ang first aid. Kasama natin ngayon si Jonathan at si April ng NFR at ipapakita nila sa atin ngayon kung paano ang dapat gawin kung sakali makakita tayo ng isang taong unconscious. Opo. So pwede niyang gawin, lalapitan lang niya yung pasyente, no, sa pamamagitan ng pag-tap ng kanyang shoulder, no? Tinitingnan niya kung mayroong malay o wala yung pasyente. Pero kung pagkatapos mong itap yung shoulder at mukhang hindi gumalaw, hindi kumilos, no? Maaring walang malay yung pasyente. So ang susunod natin gagawin, i-check niya yung kanyang airway, yung kanyang bibig, at titingnan niya, papakiramdaman niya kung may hangin na lumalabas dun sa ilong at bibig ng pasyente. No, walang hangin na lumalabas, no? So, pwede niyang gawin is yung mag-perform na siya ng tinatawag nating CPR. Yung CPR is 30 minutes po yung playing time niya. Kasi yung ginagawa mo actually pag nag-CPR ka, pinapacirculate mo yung natitirang oxygenated blood sa katawan ng pasyente. Ang pinaka-safe 0 to 4 minutes po na ma-revive mo dun sa CPR yung pasyente. Wala pa pong brain damage. Pero kung more than 10 na or 6, medyo meron na. After 30 compression, 2 ventilation. Dire-diretso yan 5 cycle. Pero kailangan po naka-head tilt. At yung head tilt, kasi yan po yung proper opening ng airway. Hinihikayat ng Red Cross ang bawat isa na sumailalim sa mga pagkasanay upang lumawak ang kaalaman sa pagresponde sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Ayon sa kanila, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga individual na may sapat na kaalaman sa pagresponde sa mga sakuna at kalamidad sa bawat komunidad sa bansa. Meron tayong tinatawag na Red Cross 143 Volunteer Program. Nag-umpisa yan dun sa Ginsa-Ugon landslide. So nagpadala kami ng tao namin doon. But since maraming rerouting that time, it took us 4 hours and a half to reach Ginsa-Ugon. Ang nasave ng Red Cross na buhay doon ay less than 10 lives. No? Kinabukasan, nare-resume, hindi na tayo nakahanap ng buhay. Dahil sa karanasang ito, sinikap ng Red Cross na bumuo ng Quick Response Team sa bawat komunidad. Ang grupo ay binubuo ng 43 members para magsagawa ng blood transfusion, rescue at relief efforts at pinamumunuan ng isang leader. So kailangan may 1 leader at 43 na members. Kaya naging 143 yun. Naniniwala si Gwendolyn na bawat isa sa atin ay may responsibilidad na siguruhin na tayo ay may kakayahang tulungan ang ating mga sarili lalo na sa oras ng kagipitan. Pag disaster, ang dapat tumulong sa'yo ay yung sarili. So kayo ang number 1 line of defense na para makatulong sa inyong sarili. So prepare at saka magpa-train kayo. Yun ang napaka-importante. Napagtanto ito ni Ray Gabriel, isang engineer at may-ari ng isang construction company, nung nanalanta ang Bagyong Ondoy sa buong Kamaynilaan at iba't ibang parte ng bansa. Diba? We really didn't know na magkakaroon ng kalamidad sa Marikina and mismo sa Providence. Ganon. Sa Providence, sanay na kami binabaha sa totoo lang. Pero etong time na to, umabot siya sa portion na halos yun na yung pinakamataas na naranasan namin. Sa puntong ito, kinutuban si Ray sa maaaring mangyari at nagsimulang mag-alala para sa kanyang pamilya. Nasa kanilang bahay noon ng kanyang amang 70 taong gulang at pamilya ng kanyang kapatid na kinabibilangan ng kanyang pamangking 7 taong gulang. Tapos, paano mo naman naisipan na mag-rescue ng mga neighbors nyo doon sa property? May kausap ako noon na tindahan ng jet ski sa Makati. Tinawagan ko nung tanghali, meron ba kayo dyan bangka na meron pwedeng ikabit ng motor? Sabi nila sa akin, meron naman daw. Sabi ko, sige, pakireserva na yung isa sa akin. Pero Engineer Ray, may alam ka ba sa preparedness at first aid? Bahagyang kaalaman dahil sa trabaho. Iba kasi sa trabaho namin, meron din kami mga seminars na ina-attendan na tungkol sa mga safety and
Bitbit ang rubber boat, gabi nang dumating si Ray kasama ang kanyang bayaw sa may katipunan kung saan napilitan silang iwan ang sasakyan at gamitin ang rubber boat. Pagdating namin ng gate ng Provident, gabi na yon, wala kaming makita. Halos lahat ng tao nasa bubong, walang ilaw, madilim. Madidinig mo lang yung mga tawag nila. Nung nararamdaman na namin na, siyempre kahit paano makikita mo nga yung mga bubong, alam na namin na street namin yon, sumigaw na kami. Pagkatapos ng mga ilang sigaw, sumigaw na rin yung kapatid ko. Dahil hindi lahat ay maaaring isakay sa bangka, inabot ng buong gabi ang pagsagip ni Ray sa kanyang mga kaanak hanggang sa bawat isa rito ay kanilang mailikas. After ko maranasan tong bagyong Ondoy, naisip ko nga na dapat meron silang sariling parang reaction team or na may mga sapat na equipment. Kailangan ready ka on your own. Expect the worst. Ang dami ko pa sana pwedeng gawin. Kung meron lang akong sapat na equipment, kung meron lang akong sapat na mga tao, dapat laging maging ready. Yun, para madaling mag-react sa mga ganong sitwasyon. Walang pinipili ang sakuna o kalamidad. At mga oras o panahon ay maring tamaan sino man. Kaya naman napakahalaga ang maging handa upang maligtas sa kapahamakan. Nasa ating mga kamay kung paano natin mapapalayo sa pangarib ang ating mga sarili at ang buhay ng ating mga mahal sa buhay.